Sa tingin ninyo ay nagsisimula ang dementia sa utak, pero mali kayo. Sa aking 25 taon ng patrato sa libu-libong pasyente na may dementia, ang aking natuklasan ay higit sa 90% ng mga pasyente ay unang nasira ang kanilang bituka bago ang utak. At mas nakakagulat pa ang katotohanan na sa mismong sandaling ito ang pamamaga na nagsisimula sa inyong bituka ay tahimik na umaayat patungo sa utak sa pamamagitan ng mga daluyan ng dugo. Walang anumang sakit at walang anumang babala. Ito ang nakakagulat na katotohanan na inihaya ng mga paaral mula sa mga research institution sa Pilipinas. Mula ngayon sasabihin ko sa inyo ng tumpa ang nababalang ipinapadala ng inyong bituka. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Dr. Victor Pascual, isang espesyalista sa neurology. Sa lumusunod taon ako ay nag-aral tungkol sa kalusugan, ngutak sa yugtong pagtanda at pagpigil sa gumalalang sakit. May mahalagang bagay na kailangan kong sabihin sa inyo sa video na ito mula sa araw-araw na kalusugan. Hindi kailangan ng mamahaling health supplements. Hindi rin kailangan ng mga espesyal na gamot. Isa sa aking mga pasyente ay nadusa ng mahigit 10 taon dahil sa mahinang digestion at pakbaba ng memorya. Ngunit pagkatapos niyang regular na kainin ang isang ordinaryong at murang sangkap sa loob ng 3 buwan lubusan siyang nabago. Ano ang sangkap na iyon at kung paano ito dapat kainin lahat ay ibabahagi ko sa inyo ngayon. Mangyaring pakinggan ng buong atensyon hanggang sa katapusan. Ngunit bago iyon may gusto muna akong itanong sa inyo, mayroon ba kayong masumusunod na sintomas? Una, kapag gumising kayo sa umaga, kayo ay pagod at mabigat ang pakiramdam ng walang dahilan. Pangalawa, madalas na nanlalamig o nanginginig ang inyong kamay at paa. Lalo na sa madaling araw o umaga, ang madulo ng kamay at paa ay parang may kuryenteng tumutusok. Pangatlo, kapag umaayat kayo ng hagdan, parang nawawalan kayo ng lakas. Dati ay walang problema, ngunit ngayon ay nahihirapan kayong huminga at walang lakas ang binti. Pang-apat, madalas na kayong nakakalimot. Madalas ninyong nakakalimutan kung ano ang balak ninyong gawin sandali pa lamang. Panglima, bumababa ang inyong kakayahang makonsentrate. Kahit nanonood kayo ng telebisyon, hindi pumapasok sa inyong isip ang nilalaman. Kung 3 o higit pa sa 5 sintomas na ito ay nararanasan ninyo, kailangan ninyong maingat agad ngayon din. Dahil ang lahat ng mga sintomas na ito ay maaring magsimula sa bituka. Paano ito nangyayari? Ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Kapag may maliit na pamamaga sa bituka, agad na tumutugon ang katawan. Ang mga immune cell sa loob ng bituka ay nagsisimulang maglabas ng mga inflammatory signal substances. Ang mga signal substance na ito ay kumakala sa buong katawan sa pamamagitan ng dugo. Dahil dito, ang nervous system katawan ay napapasok sa stress state. Parang tumunog ang emergency siren, ang buong katawan ay nasa estadong tension. Kapag patuloy ang ganitong estado ng tension, unti-unting bumababa ang function ng utak. Dahil bumababa ang energy metabolism, kayo ay pagod pa rin kahit bagong gising sa umaga. Dahil mabagal ang nerve transmission, nalalamig at nawawalan ng lakas ang kamay at paa. Dahil hindi maayos na gumagana ang brain cells, bumababa ang memorya at kakayahang mag-concentrate. Lahat na ito ay nagsisimula sa bituka. Ngayon ipapaliwanag ko ng eksakto kung paano umayat ang pamamaga na nagsimula sa bituka patungo sa utak sa pamamagitan ng mga daluyan ng dugo. Sa ating bituka ay naninirahan ang mahigit 100 trilyong mikrobyo. Ang mga mikrobyo na ito ay nahahati sa 2 uri, ang mabubuting bakterya na poprotekta sa katawan at ang masasamang bakterya na nagdudulot ng pamamaga. Sa isang malusog na tao, ang ratio ng mabuti at masama ay humigit kumulang 8:2. Ang problema ay nagsisimula kapag nawawala ang balanse na ito.
unti-unti itong nagiging 5-5 at sa huli ay ganap na nababalikta sa 37. Kapak sinimulang atakehin ng masasamang bakterya ang bituka wall na bubuksan ang maliliit na butas sa dingding nito. Sa mga butas na iyon, tumatagas ang mga toxin at inflammatory substances papasok sa daluyan ng dugo at ang mga inflammatory substances na ito ay naglalakbay sa buong katawan. Sa pamamagitan ng dugo at sa huli ay nakararating sa utak. Kapag narating ng mga inflammatory substances, ang utak undi-undi nilang sinisira. Ang mga brain cells, nasasira ang hippocampus na siyang responsible sa memorya at nanghihina ang bahagi na nagkokontrol sa emosyon kaya, nagsisimula ang dementia at depression. Kung gayon, bakit nababagaba ang balanse ng bakterya sa ating bituka? Ipapaliwanag ko sa inyo ang 5 pangunahing dahilan na aking natuklasan sa aking mga pasyente. Una, malinggawi sa pagkain. Kapag madalas kayong kumakain ng processed foods, asukal, harina at katulad mabilis na dumarami ang masasamang bakterya. Lalo na ang mga chemical additive sa instant foods. Ang mga preservative, colorant at artificial sweetener ay direktang inatake ang lining ng bituka. Parang kinikis-kis ito ng sandpaper, unti-unting nasisira ang dingding ng bituka. Dahil dito nagiging manipis ang mucosa ng bituka at nagsisimula ang pamamaga, hindi nakaligtaan ng masasamang bakterya ang pagkakataon. Mabilis silang dumarami at gumagawa ng toxins. Ang toxin na ito ay lalong nasisira ang bituka wall at pinapabilis ang reaksiyong pamamaga. Nasisimula ang masamang siklo. Pangalawa, ang malalang stress. Kapag stress ang isang tao, ang katawan ay naglalabas ang espesyal na hormone na tinatawag na cortisol o ang stress hormone. Ang hormone na ito ay nakakaabala sa normal na galawang bituka at pinipigilan ang aktibidad ng mabubuting bakterya. Ngunit may mas malaking problema, ang malalang stress ay nagpapahina sa lining ng bituka mismo. Dapat ay makapal at matibay ito tulad ng makapal na kumot. Ngunit kapag patuloy ang stress, nagiging manipis ito tulad ng tissue paper. Madaling duman ang mga toxin at nagsisimula ang pamamaka. Pangatlo, ang sobrang pag-inom na gamot. Lalo na ang antibiotics, kahit 1 linggo lamang ng pag-inom ay maring mawala ang kalahating mabubuting bakterya. At ang pagbabalik nito ay maring tumagal ng 3 hanggang 6 na buwan. Kayon din ang mga painkiller. Maring nitong sira ng bituka bolat sa malubhang kaso ay magdulot pang pagdurugo. Pang-apat, ang prosesong pagtanda. Kapalampas na sa 60 taong gulang bumagal, ang bilis nga pakbabagong buhay ng bituka. Kung noong kabataan ay 4 hanggang 7 araw lamang ang kailangan para mabawi, ngayon ay maaring tumagal ng 1 linggo hanggang 2 linggo, pang-5 ang kakulangan sa ehersisyo. Matapos ang pandemya ng COVID, nabawasan ang physical na aktibidad ng marami kaya naging mahina ang galaw ng bituka. Kung hindi gumagalaw ng maayos ang bituka matagal, nananatili ang matoksin at ang mga ito ay nasisipsip sa pamamagitan ng bituka, wal na nagiging sanhi ng pagkalat ng pamamaga sa buong katawan. Ngayon, ano ang kalagayan ng inyong bituka? Kung may kahit isa sa 5 dahilan na ito na nararanasan ninyo, kailangan ninyong maingat agad. Ngunit hindi pa rito nagtatapos. Ang pamamaga na nagsimula sa bituka ay hindi nananatili lamang doon. Ito ay kumakalat sa buong katawan. Ipapaliwanag ko kung paano ito nangyayari. Ang immune system ng ating katawan ay parang mabantay na humarang sa mga dayuhang mananakop. Kapag may pamamaga sa bituka, gumagana ang immune system. Ang problema ay masyadong overreactive ang mga bantay na ito. Kapag patuloy ang pamamaga, ang immune system ay nagiging hyperactive. Inaatake nito hindi lamang ang dayuhan kundi maging ang normal na mga selula ng sariling katawan. May kasabihan upang mahuli ang pulga sinuno ang buong bahay.
Ganito nga ang nangyayari. Sa halip na pigilan ang pamamaga sa bituka ang katawan ay nakakalat ng pamamaga sa buong sistema. Ayon sa mga paaral, higit sa 60% nga pasyente na may autoimmune diseases ay unang napakita na pamamaga sa bituka. Ang rheumatoid arthritis, sakit sa thyroid psoriasis at marami pang iba ay maaaring magsimula lahat sa bituka. Hindi rin exempted ang utak. Ngayon, ipapaliwanag ko ng detalyado ang eksaktong proseso kung paano umaayar ang pamamaga mula sa bituka patungo sa utak. May direktang ugat na nauunay sa bituka at utak. Parang linya ng telepono na uusap ang bituka at utak sa pamamagitan ng nerve na ito. Tinatawa itong vagus nerve. Ang 90% ng signal mula sa bituka patungo sa utak ay dumadaan sa nerve na ito. Kapag may pamamaga sa bituka, direktang ipinapadala ang inflammatory signals sa utak sa pamamagitan ng nerve na ito. Kapag natanggap ng utak ang signal, nagsisimula itong mag-react sa pamamagitan ng stress response at labis na pag-activate ng immune system. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang problema. Kapag nasira ang bituka wall, ang matoksin at mga pirasong bakterya ay tumatagas sa pamamagitan ng maliliit na butas papasok sa daluyan ng dugo. Madaling sabihin, may butas sa pada nga bituka kaya tumatagas ang toxins tulad ng tumatagas na tubig. Ang kondisyong ito ay tinatawag na leaky gut syndrome. Ang mga inflammatory substances na pumasok sa dugo ay naglalakbay sa buong katawan at sa huli ay nakararating sa mga daluyan ng dugo ng utak. May special na protective barrier sa utak na tinatawag na blood-brain barrier. Parang pintuan ng bahay, ito ang humaharang upang hindi makapasok ang mga masasamang bagay sa utak. Karaniwan pinipigilan nito ang pagpasok ng toksin. Ngunit kapag patuloy na inaatake ng inflammatory substances, nanghihina rin ang barrier na ito. At kapag nagsimulang tumagos, ang mga inflammatory substances sa loob ng utak nagsisimulang masira, ang mga brain cells. May espesyal na cleaning cell sa utak. Sa normal na sitwasyon, nililinis nito ang utak at inaalis ang masira na selula. Tinatawa ang mga ito na microglia. Ngunit kapag pumasok, ang inflammatory substances, ang cleaning cells na ito ay nagiging overactive. Mula sa pagiging tagalinis, nagiging tagawasak sila. Inaatake nila ng walang pinipili ang normal na brain cells. Ang unang bahaging tinatamaan ay ang memory storage area sa utak. Ito ay parang hard disk ng computer kung saan iniimba ang ating alaala. Tinatawag itong hippocampus. Ang hippocampus ay responsible sa palikhang bago memorya at pagkuha nga nakaraang alaala. Kapag nasira ang hippocampus dahil sa pamamaga, hindi na naalala ang nangyari kahapon o kahit ang usapan na ginawa, lamang sandali ang nakalipas at nanghihina rin ang bahagi na nakokontrol. Sa emosyon kaya nagsisimula ang depression at anxiety. Sa mga animal experiment, ang madaga na sadyang pinamaga ang kanilang bituka ay napakita ng 40% pakbaba sa memorya pagkatapos ng 6 na linggo. Sa mga paaral, sa mga pasyente na may early stage dementia dito sa Pilipinas, ang komposisyon ng bakterya sa kanilang bituka ay ganap na naiba sa normal. Halos nawala ang mabubuting bakterya at puno ang masasamang bakterya na nakdudulot ang pamamaga. Ito ay hindi lamang pagkakataon. Ang bituka at utak ay mas malapit na konektado kaysa sa ating iniisip at kapag nasira ang bituka kasabay na nasisira ang utak. Ipakikwento ko sa inyo ang isang tunay na pasyente na aking nakita sa aking klinika. Siya si Lola Maria Reyes, 72 taong gulang na nakatira sa Quezon City. Si Lola Maria ay nagdusa sa problema sa digestion sa loob ng 10 taon. Paulit-ulit ang kanyang constipation at diarrhea at laging bloated ang kanyang tiyan. Dahil siya ay nakatira nang mag-isa, madalas niyang kinakain ang mga ready-to-eat meals mula sa
convenience stores at patuloy na umiinom ng gamot para sa digestion at pananakit na ibinigay ng doktor. Marami rin siyang stress dahil sa mga anak at pagkatapos ng COVID ay halos hindi na siya lumalabas ng bahay. Noong nakaraang taon nagsimulang lumabas ang kakaibang sintomas. Hindi na niya naalala ang mga pangyayaring naganap ilang araw na nakalipas. Madalas, niyang nakakalimutan ang mga oras ng appointment at inulit-ulit ang kanyang sinasabi. Dahil sa pag-aalala ng kanyang anak, dinala siya para sa pagsusuri sa dementia at ang resulta ay pinaghihinalaan na early stage. Binigyan siyang gamot para sa dementia ngunit halos walang epekto ito. Sa pagkakataong iyon iminungkahi ko na suriin muna ang kalagayan ng kanyang bituka. Sa blood test ang antas ang pamamaka ay 3 beses na mas mataas kaysa normal. Sa good bacteria test lubhang marami ang masasamang bacteria at halos wala ng mabubuting bacteria. Lahat ng 5 pangunahing dahilan na nabanggit ko ay naroon kay Lola Maria Malingawi. Sa pagkain malalang stress, sobrang pag-inom ng gamot pagtanda at kakulangan sa ehersisyo. Sinimulan namin ang paggamot sa kanyang bituka. Una, binago namin ang kanyang diet, binawasan ang processed foods at dinakdagan ang fermented foods. Binigyan din siya ang probiotics upang dagdagan ang mabubuting bakterya. Itinigil ang hindi kinakailangang gamot. Nagsimula siyang maglakad ng 30 minuto araw-araw. Para sa stress management, natuto siya ng meditation at deep breathing exercises. Pagkatapos ng 3 buwan nang siya ay muling bumalik, ako ay lubhang nagulat. Masigla na ang kanyang mukha at malinaw at matalas ang kanyang mata habang nagsasalita. Sabi niya, Doktor, parang nalinawan na ang aking isip kapag gumigising ako sa umaga. Ay masigla na ako, nawala na ang aking constipation. Nawala na rin ang lami sa aking mga kamay at paa at malalim na ang aking tulog. Ang pinakamahalaga, bumalik na ang kanyang memorya. Malinaw na naalala niya ang mapangyari, ilang araw na nakalipas at hindi na niya nakakalimutan ang kanyang ma-appointment. Sa muling pagsusuri, normal na ang antas ng pamamaga at lubusan ng napabuti ang composition ng bakterya sa kanyang bituka. Maraming beses ko nang nakita ang ganitong kaso kung saan gumaling ang utak pagkatapos mayos ang kalagayan ng bituka. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ito ang talagang mahalagang bahagi. Mangyaring pakinggan ng mabuti. Kaya naman ang espesyal na nais kong ipakilala sa inyo ngayon ay ang luya. Marami ang magtataka ngunit ang luya ay hindi lamang ordinaryong pampalasa. Sa loob ng libu-libong taon na ginagamit ito sa tradisyonal na gamot sa silangan, ngayon ay lubusan ng napatunayan ng modernong agam ang may benepisyo nito. Ang pangunahing aktibong sangkap ng luya ay ang ginro. Ipapaliwanag ko sa inyo ang 7 mahalagang epekto nito sa katawan. Una, malakas na anti-inflammatory effect. Binabawasan ng gingerol ang production ng mga substance na nadudulot ng pamamaga na hanggang 80%. Sa mga paaral, sa mga pasyente na may arthritis, ang regular na pagkain ng luya ay nabawas ng pananakit ng kalahati. Gayon din sa pamamaga ng bituka. Kapag nabawasan ang pamamaga, nagiging mas mabilis ang pagbawi ng bituka wall at napipigilan ang pagtagas ng toxin sa dugo. Pangalawa, epekto sa pagpapalawak ng madaluyan ng dugo. Pinapahaba ng luya ang mga blood vessels at pinapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Sa mga eksperimento, sa mga nakatatandang 65 taong gulang pataas, ang grupong regular na kumakain ng luya ay napakita ng 25% pagbuti sa memorya. Dahil mas mabuti ang daloy ng dugo patungo sa utak kasabay na napapabuti ang function ng utak. Tanda na ang utak ay gumagamit ng 20% ng kabuuang oxygen supply ng katawan. Kapag mabuti ang blood flow, nagiging mas aktibo ang brain cells. Pangatlo, pinapataas nito ang bilang ng mabubuting bakterya sa bituka.
Pagkatapos ng 6 na linggo na regular na pagkain ng luya, tumataas ng 60% ang beneficial good bacteria. Bukod dito, gumagawa ito ng mas substance na napoprotekta sa bituka wall at pinipigilan ang leaky gut syndrome. Kapag marami ang mabubuting bakterya natural na napipigilan, ang paglaki ng masasamang bakterya at nababago ng lubusan ng kapaligiran ng bituka. Pang-apat, pagpapabuti ng digestive function. Pinapabilis ng luya ang gastric emptying rate ng 30%. Pinatatas din nito ang secretion ng digestive enzymes, kaya lubusang nababawasan ang bloating pagkatapos kumain. Kapag mabuti ang digestion, mas mahusay ang pagsipsip ng nutrients at napipigilan ang pagkabulo ng pagkain sa loob ng bituka. Panglima, malakas na antioxidant effect. Sa ating katawan ay may masasamang substance na nakdudulot ng kalawangsa maselula. Tinatawag itong free radicals. Parang kalawangsa, bakal sinisira nito ang maselula. Ang luya ay epektibong naalis ng free radicals na ito at pinoprotektahan ang brain cells. Kapag naipon ang free radicals, bumibilis ang proseso ng pagtanda at nasisira ang brain cells. Panganim, binababa nito ang stress hormones. Ayon sa mga paaral, ang regular na pagkain ng luya ay napapababa ng cortisol level ng 28%. Kapag mataas ang cortisol, nang hihina ang intestinal mucosa at lalong lumalala ang pamamaga. Pinuputol ng luya ang masamang siklo na ito. Pangpito, papalakas ng immune system. Pinatataas nito ang aktibidad ng immune cells kaya tumataas ang resistensya laban sa impeksyon at pamamaga. Kapag malakas ang immunity, napipigilan nito ang dayuhang mananakop habang kinokontrol ang sobrang reaksyon ng immune system. Nagiging balanse ang lahat. Lahat ng 7 epektong, ito ay lubusang napatunayan ng siyentipikong pananaliksik. Ngunit ang pinakamahalaga ay kung paano kainin ang luya. Lubusang nagbabago ang bisa nito. Depende sa paraan nga pagkonsumo. Ipapakilala ko sa inyo ang 4 na golden combinations na aking inire-recommenda sa aking na pasyente. Una, luya at pulot. Kapag nakita ang gingerol ng luya at ang mabubuting sangkap sa pulot, sumasabo ang paglaki ng beneficial bacteria sa bituka. Sa umaga, sa walang laman ng tiyan, manipis na hiwain. Ang isang piraso ng luya, ibabad ito sa pulot at kainin. Huwag ilagay ang pulot sa mainit na tubig dahil nasisira ang enzyme nito sa temperatura na higit sa 60 degrees. Gamitin ang maligamgam na tubig o kainin ng direkta. Pangalawa, luya at datiles. Ang kombinasyong ito ay lubang epektibo sa papapabuti ng blood circulation. Lalo na para sa mga madalas malami ang kamay at paa. Ilagay ang hiniwang luya at 5 pirasong datiles sa tubig at pakuluan ng mahina sa loob ng 30 minuto. Inumin ito ng mainit bago matulog upang mapabuti ang lamig at ang kalidad inigay tulog. Pangatlo, luya at lemon. Kapag pinagsama ang anti-inflammatory effect inigay luya at ang vitamin C, inigay lemon doble ang antioxidant power. Tinutulungan nito ang paglabas ng toxin at nililinis ang magadaluyan ng dugo. Ilagay ang 1 piraso ng luya at kalahati ng lemon sa maligamgam na tubig at inumin ito 30 minuto bago kumain sa umaga. Ngunit kung sensitibo ang inyong tiyan, simulan muna sa maliit na halaga. Pang-4, luya at isdang may maitim na balat tulad ng galunggong o tulingan. Ito ay maaring hindi inaasahan ngunit isa itong napakalakas na kombinasyon. Ang isdang ito ay mayaman sa omega-3 na mahalaga para sa kalusugan ng utak. Kapag kinain kasama ang luya lubhang, tumataas ang absorption rate. Ayon sa malalaking pag-aral, ang sapat na pagkonsumo ng omega-3 ay maaaring makbawas ng panganib ng dementia ng kalahati. Kapag inihaw ang isda, idagdag ang luya o inumin kasama ang luyati. Nakakatanggal din itong amoy ng isda. Pumili kayong kombinasyon na angkop sa inyong kalagayan.
Kung may problema sa digestion, gamitin ang luya at pulot. Kung malamig ang kamay at paa, gamitin ang luya at Datiles tea. Kung kailangan alisin ang toxins, gamitin ang luya at lemon water. Kung ang memorya ang inyong alalahanin, regular na kainin ang luya kasama ang isdang may maitim na balat. Kung inyong gagawin ito ng regular araw-araw pagkatapos ng 3 buwan, ay tiyak na mararamdaman ninyo ang malaking pagbabago. Dagdag pa rito may makaragdagang kombinasyon ayon sa sintomas. Kung may sipon o masakit ang lalamunan, idagdag ang luya kasama ang sibuyas o bawang. Kung may pamamaga o hindi mayos ang ihi, gamitin ang luya kasama ang mais o iba pang diuretic. Kung may problema sa blood pressure, idagdag ang bawang sa luya. Kung may diabetes, gamitin ang luya kasama ang cinnamon. Ngunit kahit gaano ito kaganda, kailangan itong kainin ng tama upang makuha ang buong benepisyo. Ang aking inirekomendang pang-araw-araw na dami ay 10 gramo katumbas ng isang malaking pirasong luya. Pinakamainam na kainin ito ng 2 beses sa isang araw, 1 beses sa umaga sa walang laman ang tiyan, at 1 beses pagkatapos kumain sa gabi. At kailangan itong gawin ng hindi bababa sa 3 buwan upang makita ang tunay na pagbabago sa kapaligiran ng bituka at pagbabang pamamaga. Kapag bibili ng luya, pumili ng may makinis at matigas na balat. Iwasan ang may maraming kulubot o malambot dahil ito ay lumana. Maring itago sa airtight container sa refrigerator o patuyuin para sa mas mahabang imbakan. May ilang mahalagang babala kung kayo ay umiinom nga gamot na napapalabnaw ng dugo. Kumonsulta muna sa inyong doktor. Kung kayo ay may gallstones, mag-ingat dahil maaring lumala ang kondisyon. Ang buntis nagpapasusong ina at mga maksasa ilalim ng operasyon ay dapat limitahan o iwasan muna ang sobrang pagkonsumo. Para sa mga may mainit na katawan, mainit ang ulo, madalas makpawis, mainit ang kamay at paa, limitahan sa 5 gramo lamang bawat araw at paksamahin sa Datiles o lemon. Para sa mga malami, ang katawan maaring dagdagan hanggang 15 gramo. Kung mahina ang tiyan, huwag kainin agad sa walang laman, kundi 30 minuto pagkatapos kumain at simulan sa maliit na halaga. Iwasan ang pagsasama ng luya sa gatas dahil bumababa ang absorption. Iwasan din ang pagsasama sa caffeine o mataas na taba na pagkain. At huwag kainin ang luya pagkatapos ng ika-6 ng gabi dahil maaaring makagambala ito sa tulog dahil sa pag-activate ng sympathetic nervous system. Kung susundin ninyo ng mabuti ang mapanuntunang ito, tiyak na mapoprotektahan ninyo ang inyong kalusugan sa pamamagitan ng luya. Naalala ninyo pa ba si Lola Maria Reyes na aking nabanggit kanina sa pamamagitan ng patuloy na paggamot sa bituka at regular na pagkain ng luya normal, na ang kanyang inflammation markers at lubusan ng napabuti, ang kanyang good bacteria. Ang pinakakahanga-hanga ay bumalik ng lubusan ang kanyang memorya. Hindi lamang si Lola Maria. Marami pang iba ang nakaranas ng malaking pagbabago. Halimbawa, si Mang Jose, 67 taong gulang, ay nakaranas ng 70% pababa sa kanyang ngipin. At si Aling Carmen, 69 taong gulang, ay nagsabing lubusan nang nawala ang kanyang depression pagkatapos regular na kumain ng luya. Mga minamahal, buhat ulit natin ang lahat. Ang pamamaga na nagsisimula sa bituka ay umakyat sa pamamagitan ng dugo patungo sa utak. Dito nagsisimula ang demensya at depression. Ngunit kapag naayos ang bituka, kasabay na gumagaling ang utak. At ang susi ay ang luya. Ang gingerol nito ay nagbabawas ang pamamaga, napapataas ang mabubuting bakterya, pinapabuti ang sirkulasyon ng dugo at pinoprotektahan ang utak. Simulan ninyo ngayon din sa umaga, kainin ang 1 piraso ng luya na ibinabad sa pulot. Sa gabi, uminom ng 1 tasa ng luya tiya. Kung inyong gagawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 buwan, tiyak na mararamdaman ninyo ang malaking pagbabago sa inyong katawan. Mas malinaw ang isip sa umaga, mas naalala ang mga kamakailang pangyayari, mas mainit ang kamay at mas malalim ang inyong tulog.
mangyaring ibahagi ang video na ito sa inyong mga magulang, kapatid, kaibigan at iba pang miyembro ng pamilya. At mangyaring maiwan ng komento tungkol sa inyong karanasan pagkatapos subukan ang luya. Ano ang mga pababagong naganap? Anong mga tanong ang mayroon kayo? Sasagutin ko ng buong puso ang bawat isa. Para sa malusok na pagtanda na lahat gagawin ko ang lahat na aking makakaya. Maraming salamat sa inyong panunod hanggang sa dulo. Mag-ingat po kayo at manatiling malusog araw-araw na kalusugan.